Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ako po ay nagagalak muli na makasama nyo ngayong gabi na ito. Yan. Ako pala si Ate Merly Abitong from Capitol Methodist Church. So, bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin. Panginoon, sa aming pag-aaral ngayong gabi, ang banal na Espiritu nawa ang mauna ang bawat isa sa amin para maintindihan namin ang mensahe mo at may maitanim sa aming mga puso at isipan. Ito ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So, ang pamagat po natin ngayong gabi, ang topic po natin ay about quiet time or QT. So, may itatanong po ako sa inyo. Sa umaga po ba, pagbangon natin, siyempre kasama natin ang nakatabi sa atin ang cellphone at Bible. So, ano po ang unang pinupulot natin? Ang cellphone or ang Bible? Yan. Di po ba ang gandang katanungan yan? Yan. So, ang quiet time po ay lagi nating ginagawa ting umaga or gabi or kung anong oras tayo may panahon na makipag-usap sa ating Panginoon Diyos. So, ang quiet time ay very basic na topic ito. Yung madali lang, sabihin natin na madali lang, magbasa ka lang ng mga books natin, kagaya ng Only Rice, Our Daily Bread, at mga ipang babasahin natin. Tapos, mag-pray ka lang, tapos na, di po ba? So, ako bilang isang Kristiyano, nung nabasa ko po ang about sa quiet time, doon na sabi nga nila, it is a basic na gawain ng isang Kristiyano. Ang dami kong natutuhanan at gusto ko pong i-share ito sa inyo para lalo nating makilala ang ating Panginoong Diyos. No? So, ang quiet time ay tinatawag na iba't ibang pangalan sa kasaysayan ng Iglesia. Ito ay nakikilala bilang morning watch, personal devotions time. So, sa madaling salita, ang quiet time ay arawang pakikipag-usap sa ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita at panalangin. So, bakit kailangan natin mag-quiet time? Meron po tayong mga gandang dahilan para gawin ito. Ang Biblia ay nagbibigay na tatlong pangunahing dahilan. Number 1, sapagkat kailangan nating makipag-ugnayan sa ating Diyos. Number 2, sapagkat ito ay pribilehyo natin bilang isang Kristiyano. At pangatlo po, sapagkat napakalaki ng mga pakinabang na matatanggap natin mula rito. So, ang unang dahilan kung bakit dapat tayong mag-quiet time ay ang pangangailangan nating makipag-niig sa ating Diyos. Dahil mga Kristiyano, tayo at may tamang kaugnayan sa walang hanggang Diyos ng langit at lupa. Kailangan natin magkaroon ng regular na pakikipagtagpo sa Panginoon. Nang gayon ay makilala natin siya at higit na mahalin ng buong puso. So, napakahalaga po talaga ng araw-araw na pakikipagtagpo natin sa Diyos. Ano po? Yan. So, ginawa tayo para makipag-ugnay sa Diyos. Alam niyo po ba na tayo lamang sa lahat ng nilikha ang may kakayanang makipag-ugnayan sa manlilikha? Di po ba napakapalad natin dahil sa ang daming creation ng Panginoon, pero tayo lamang ang may kakayanang makipag-ugnayan sa ating Panginoon. At si Jesucristo ay namatay sa krus
para maibalik ang ugnayan natin sa Diyos. Ano po? So sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 9, tapat ang Diyos na tumatawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. So, ang regular na quiet time ay pinanggagalingan ng lakas ni Jesus noong panahon ng kanyang pagmiministeryo, kanyang personal na ugnayan sa kanyang Ama sa langit. Ang pinakamahalagang bagay sa buhay ni Jesus. So, sabi nga sa Marcos chapter 1 verse 35, madaling araw pa'y bumabangon na si Jesus at nagpupunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nananalangin. Yan. Tapos, so ang bawat dakila at makadiyos na lalaki o babae sa buong kasaysayan ay naglalaan ng panahon para makapag-isa sa piling ng Diyos. So, may nagsabing kung gusto mong malaman kung anong klase talaga ang isang tao, tingnan mo kung paano siya makipag-isa na kasama ang Diyos. Minsan, sabi nga ni Martin Luther, ang ama ng reformasyon, napakarami ng gagawin ko ngayong kaya naman kailangan kong manalangin ng 3 oras. Habang nagiging abala ako, siya ay mahaba rin ang panahong kailangan niya sa piling ng Diyos. So tayo po ba, pag-abala tayo sa mga schedule natin, mga pangangailangan natin na gawin sa trabaho o sa bahay, tayo po ba yung mga panalangin natin ay mahaba din katulad ni Martin Luther? Yan. So tayo po mga kapatid, ilang minutos or oras tayo makapagniig sa ating Panginoong Diyos. Yan. Hindi tayo magiging mabuti at lumalagong Kristiyano nang hindi nakikipag-ugnayan sa Panginoon araw-araw. Ang quiet time ay hindi lamang isang magandang mungkahi. Ito ay isang pangangailangan para sa anak ng Diyos. Ito ay lubhang mahalaga upang maging ganap at malagong Kristiyano. So, naranasan nyo na bang hindi kumain ng isang araw? Kapag ginawa mo ito tuloy-tuloy, manghihina ka at magkakasakit. So, ganyan din po ang ating spiritual na pangangatawan. Pag hindi po natin pinakain ang ating spiritual na pangangatawan sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, pagpo-quiet time, magiging sakitin din ang ating spiritual na pangangatawan. Yan. So si Job po ay itinuring niya na mas mahalaga ang salita ng Diyos kaysa pagkain niya sa araw-araw. Sabi nga sa Job 23:12, ako'y hindi lumalabag sa kanyang kautusan at ang kanyang mga salita ay aking iniingatan. Yan. So si Apostol Pablo din po ay sabi niya na ang kasulatan ay isang masustansyang gatas. Sabi niya sa 1 Peter chapter 2 verse 2 and 3, gaya ng sanggol, kayo nananabik sa dalisay na gatas ng espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Verse 3, sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Yan. So, mula sa mga natalakay natin, maaari mong masabi na kapag wala kang regular na quiet time ay pinapalampas mo ang pribilehyo na dahilan sa pagkalikha mo. Yan. Hindi mo mararanasan ang katulad ng kapangyarihan at panibagong lakas na natamasa ni Jesus.
So, hindi ka rin kailanman magagamit ng Diyos sa dakilang paraan na gusto niya. Yan. So, mananatili kang mahina at masakiting Kristiyano sa buong buhay mo. Yan. So ang susi sa paglalaan sa oras ng quiet time ay inyong pananagutan kay Kristo at sa kaharian ng Diyos. Sabi nga po sa Matthew 6:33, ngunit pag sumakitan ninyo na higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ipagkaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Di po ba siguro lahat tayo ay nararanasan natin itong verse na ito na pag inuuna natin ang ating Panginoon, hindi tayo pinagkukulang. Andiyan yung minsan labis-labis pa ang mga pangangailangan natin na ipinagkakaloob niya. Minsan nakakapag-share pa tayo sa mga kaibigan natin. Yan. So, sabi nga po, unahin mo ang Diyos sa buhay mo at magkakaroon ka ng mahabang panahon. Huwag mong hayaan na ang kahit na na nakawin ang panahon mo para makipagdiig sa ating Diyos. Ano po? Yan. Ang quiet time ay nagkakalob ng 4 na dakilang pribilehyo. Number 1, makapagbibigay tayo ng pagmamahal sa Diyos. Kailangan natin ibigay sa Diyos ang ating pagmamahal araw-araw sapagkat siya ang karapat-dapat na tumanggap nito. Di po ba? Sabi nga po sa Pahayag, chapter 4, verse 11, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan, at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. Yan. So alam niyo po pa, mga kapatid, na ang Panginoon ay hinahanap niya ang ating pagsamba. Hindi po ba? Sabi rin sa John chapter 4 verse 23, subalit dumating na ang panahon at ngayon na nga ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya ng Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba ninanais ng ating Ama. Yan. So, ang verse, makakakuha tayo ng direction mula sa Diyos. Ang quiet time po ay magandang pagkakataon para tumanggap ng gabay mula sa Panginoon. Kapag humihingi tayo ng direction mula sa Diyos sa ating mga quiet time, inuudyukan niya tayong tingnan ang ating mga ginagawa. Naglalaan tayo ng panahon para suriin ang ating mga buhay. Hindi po ba? Yan. Sabi po sa awit 37:5, ang iyong sarili sa Kanya itinalaga. Tutulungan kang ganap kapag ikaw nagtiwala. Di po ba napakagandang promise ng ating Panginoon? Natutulungan tayong ganap kapag tayo ay nagtiwala sa Kanya. Siguro po itong verse na ito, lahat po natin ay naranasan natin ito. Ano po? Yan. So, hingin mo sa Diyos na ipakita niya sa iyo ang kalooban. Hingin mo sa Diyos na ipakita niya sa iyo ang kanyang kalooban, ang kalooban niya para sa araw na ito. Italaga mo ang iyong magagawain sa Kanya at hilingin ang Kanyang patnubay. Ano po? Gabayan ka sa araw na iyon. Yan. Hilingin mo rin na tulungan kang paghiwalayin ang mahalaga at hindi mahalaga. Ang mga problema at pagkakataon sa buhay mula sa tamang pananaw kapag lagi kang malapit sa Panginoon.
epektibo niyang magagabayan ang iyong buhay sa inyong malimit na pagtatagpo lamang. Isa sa mahalagang maaari mong hilingin habang itinatalaga mo sa kanya ang araw mo ay ang ihanda ka at dalhin kanya sa taong babahaginan mo ng ebanghelyo sa araw na iyon. Hayaan mo ang Panginoon ang pumili sa mga pagkakataon na iyong patotoo. Ayun yung yung pag-e-evangelize natin sa ating mga kapatiran. Yan. So, isa pa po, makakakuha tayo ng kasiyahan sa Diyos. Ano po? So, ang pangatlong pribilehiyo sa pagkakaroon ng quiet time ay ang masiyahan sa Diyos at manatili lamang sa Kanyang presensya. Yan. Awit 16:11, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay, sa piling mo'y nadarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. So, alam niyo ba mga kapatid na maraming Kristiyano ang miserable at namumuhay ng hindi masaya sapagkat hindi sila kailanman nagbibigay ng panahon para makatagpo ang ating Panginoon. Upang makilala mo ang isang tao na ng malaliman at masiyahan sa kanyang kailangan ay magbigay ka ng panahon para sa kanya. Number 2, makipag-usap sa kanya ng may kabuluhan. At number 3, maobserbahan siya sa iba't ibang pagkakataon. Ito rin ang pamamaraan upang makilala at masiyahan sa presensya ng Diyos. Tandaan mo, mahirap mag-ibigan sa piling ng maraming tao. Kailangang magsarili ng kayo. Kaya naman, sinasabi sa Biblia na ang ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ang ugnayan ng pagmamahalan. Ayan. Sa katunayan, tinatawag itong isang kasal. Si Kristo ang nobyo o lalaking ikakasal. Ang iglesia ang nobyo o babaeng ikakasal. So kung minsan nasosobrahan natin ang pagiging abala sa paglilingkod para sa Diyos o sa pag-aasikaso ng ating mga pinagkakabalahan natin, kaya nakakalimot tayong magmahal sa Kanya. Sinabi na minsan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang propeta, sa Jeremiah chapter 2 verse 32, sabi niya, malilimutan ba ng dalaga ang kanyang mga alahas o ng babaeng ikakasal ang kanyang pangdamit pangkasal? Subalit ako'y kinalimutan ng sarili kong bayan ng napakahabang panahon. Yan. So mga kapatid, nakakalimutan natin ang Diyos kung nakaligtaan natin basahin ang kanyang liham ng pag-ibig sa atin. Ano po ba yung liham ng pag-ibig sa atin ng ating Panginoong Diyos? Ang atin pong Biblia. Yan po. So lalago tayo mas maging katulad ng Diyos kung lagi po tayong makikipag-ugnayan, laging makipagniig sa Kanya. So, paano tayo magiging katulad ni Jesus? Una, tayo ay ginawang banal, katulad ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Yan, sabi nga po sa John 17:17, ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Yan po. Sa pamamagitan ng mga pangako mula sa Biblia, tayo ay nagiging higit na katulad ng Diyos. Lalo tayong maging katulad ng Kristo
habang naglalaan tayo ng panahon upang pagnilay-nilayan siya. So, habang tumatagal na kasama mo ang isang tao, lalong mas magiging katulad mo siya. So, may nakita na ba kayong mag-asawa na 50 years nang ikinasal? Higit na malaki na ang kanilang pagkakatulad sa haba ng panahon. Gusto nilang ng parehong mga bagay, kumakain ng parehong pagkain, at minsan ay nagiging magkamukha na rin sila. Pati mga ugali ay magkapareho na rin sila ng pag-uugali. Yan. Ang tunay na layunin ng quiet time ay ang paglago natin upang maging katulad ni Hesukristo. May mga magagandang pakinabang na matatanggap natin mula dito. Number 1, kagalakan. Yan. Ang sabi sa Jeremiah chapter 15 verse 16, nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo'y ang aking kagalakan. Ako'y sa iyo, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan. Pangalawa po ay kalakasan. Yan. Isaiah chapter 40 verse 29 to 31. Ayun po, alam natin to lahat. Mga favorite verse natin to. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang katulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Yan po. Next, pangatlo po ay kapayapaan. Meron po tayong kapayapaan sa Panginoon. Matatamo lang natin ang kapayapaan sa puso natin kapag may katiyakan tayo na ang Panginoon ay may hawak sa lahat ng bagay. Ang katiyakan ay nagmumula lamang sa kanyang mga salita. Pang-apat po, katatagan. Kapag meron tayong regular na oras para sa pagbabasa ng Biblia, panalangin at pagsamba, ang buhay natin ay nagiging matatag. Sa pamamagitan ng quiet time, maiiwasan natin ang taas-babang, masayang malungkot na klase ng buhay espiritual. Number 5 po, tagumpay. Sabi sa Josue chapter 1 verse 8, huwag mong kaligtahan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Yan. Number 6 po, kaibahan ng ating buhay. Acts 4:13, malalaman ng mga tao na nakasama natin si Jesus. Lalabas ito sa pamumuhay natin. At ang pagiging kasama ni Jesus ay ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob at tapang para magpatutuo tayo sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Di po ba tayo na humahayo? Totoo po ito na lumalakas ang loob natin na nagpapatutuo sa Kanya kasi nakikita na sa ating buhay na meron na tayong relasyon sa ating Panginoon at kaya na nating i-share ang salvation sa kanila na wala pang salvation sa kanilang buhay. Ayan. So, paano magkakaroon ng makabuluhang oras sa piling ng Diyos? Magsimula na may tamang saloobin. Kapag nakipagtagpo ka sa Panginoon sa quiet time mo, dapat nasa iyo ang mga sumusunod na tamang saloobin. Number 1, dapat po may pananabik tayo.
Lumapit ka sa Diyos na naghihintay ng sagot sa iyong hinihiling at ng may pananabik. Asahan mo magkakaroon ka ng magandang panahon ng pagkatagpo at makatanggap mo ang biyaya dulot ng panahon na magkasama kayong dalawa. Sabi nga sa awit 63 verse 1, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa, tubig ang siyang lunas. Yan po. Next po ay may magpipitagan. Huwag madaliin ang paglapit sa presensya ng Diyos. Ihanda mo muna ang iyong puso sa pamamagitan ng pagiging tahimik sa harap niya. At hayaan mo ang katahimikan ang pumawi sa puso mo na makabalisahan ng mundo. Ang pagharap sa presensya ng Diyos ay hindi kagaya nang napapanood natin na sa larong football na iba pang uri ng pag-aalin. Pangatlo po, buhay ang iyong diwa. Kailangan po gising na gising ka na. Tandaan mo makikipagkita ka sa iyong manlilikha, ang gumawa ng langit at lupa, ang manunubos ng sangkatauhan. Ang pinakamainam na paghahanda para sa quiet time o sa umaga ay magsisimula sa gabi. Magsisimula sa gabi pa lamang. Matulog ka ng maaga para namang sa tamang disposition ka nang makipagkita sa Panginoon sa umaga. Karapat-dapat siyang bigyan ng iyong buong atensyon. Pang-apat po, kahanda ang sumunod. Hindi mo gagawin ang iyong quiet time para piliin mo kung ano ang susundin mo at hindi mo susundin, kundi para sundin ang kahit na ano at lahat ng nais ng Diyos na gawin mo. Ayan, di po ba? So, ayan, magtatakda tayo ng oras. Ng tiyak na oras. Ang pagtatakda ng tiyak na oras ay may kinalaman na kung kailan mo gagawin ang iyong quiet time at gaano kahaba ito. Ibigay mo sa Diyos ang pinakamainam na bahagi ng araw mo. Kung kailan ka pinakamasigla at gising. Ayan, huwag mong ibigay sa Panginoon ang tira-tira mong panahon. Tandaan din ng pinakamainam na panahon para sa iyo ay maaring iba sa pinakamainam sa panahon ng ibang tao. So, hindi po tayo pare-pareho. Yan. Para sa karamihan sa atin, ang mga unang oras ng umaga ang pinakamainam. Kinagawian ni Jesus ang gumising ng maagang maaga para manalangin at makipagtagpo sa Ama. Yan. Kung si Jesus talaga ang pinakauna sa ating buhay, nararapat lamang po na ibigay natin sa Kanya ang unang bahagi ng ating araw. No po? So sabi nga ng mga doktor, ang pinakamahalagang pagkain daw po sa bawat araw ay ang agahan. So ito ang kadalasang magiging batayan ng antas ng ating lakas, pagka-alerto, at pati ng kalagayan ng ating nararamdaman sa araw na iyon. Kasi po, pag pumasok tayo sa trabaho o sa eskwelahan man at hindi tayo kumain ng agahan, tayo po ay magugutom agad at hindi makapag-concentrate sa ating mga trabaho. Yan. So, gayon din naman po, kailangan din natin ang pang-spiritual na agahan upang masimulan ang ating araw ng tama. Yan. So, madalas na itanong ay kung gaano katagal ang dapat pakikitagpo sa Panginoon sa umaga. Ito ay pinagpapasyahan ninyo ng Panginoon.
subukan mo muna ang 7 minutes with God at hayaan mong lumago ito ng kusa. Sa kalaunan, gawin mong layunin na maglaan ng hindi bababa sa 15 minutes sa isang araw sa piling ng Diyos. Mula sa 168 na oras na mayroon tayo sa isang linggo, ang 1 oras at 45 minutes ay parang napakaiksi kung iisipin mong nilikha ka para makipag-ugnay sa Diyos. Pumili ng tanging lugar. Mahalaga ng pumili ng lugar kung saan kayo makikipagnig sa ating Panginoong Diyos. No? Yan. Maaari tayong manalangin ng malakas nang walang iniistorbo. Maliwanag para sa pagbabasa. Siguro mas maganda may lamesa din tayo para relax po tayo. Ano? So, dapat maginhawa. Babala. Huwag pong mag-quiet time sa kama. Sobra po itong maginhawa. Baka makatulog ka. Pagkagising mo, tanghali na pala. Yan. So may mga kailangan natin ay mga sumusunod. Maganda ang pagkalimbag. Mga kailangan natin ang mga sumusunod, ang Bible. Na magandang pagkalimbag at walang nakasulat na mga notes hanggat maaari. Yan. Ayan, ang Biblia isang makabagong salin na maganda ang pagkalimbag at walang nakasulat na mga notes hanggat maaari. Pangalawa, notebook po. Para sa pagsulat ng mga bagay na itinuturo ng Diyos sa iyo at paggawa ng listahan ng mga ipinapanalangin. So maganda po yung meron tayong notebook na inililista natin kung anong message ng Panginoon sa atin at kung anong maisip natin na ipanalangin. Ipinalangin natin yung mga kapitbahay natin, pamilya natin, mga nasalanta ng bagyo, ayan po, may mga sakit ng kapatiran natin. Yan po, para hindi po natin makalimutan, makaligtaan kung sino yung mga pinapanalangin natin. So, pangatlo ang himnaryo. Kung sa kawaling maisipan mo rin ang umangit sa iyong panahon ng pupupuri. Kasi minsan, masarap din po yung kumanta para sa Panginoon bago ka mag-quiet time. Yan. So, may mga sumusunod na puntos para madaling gawin ang quiet time. Mag-antay sa Diyos, relax ka lang. Panandili ang tumigil, manahimik, huwag kang madali sa paglapit sa harapan ng Diyos. At huwag kang dali-daling magsalita. Sundin ang utos ng Diyos. Tumahimik ka at alamin mo. Tumahimik at alamin mo na ako ang Diyos, sabi nga niya. Manalangin ng maikli lamang. Hindi ito yung bahagi sa mahabang panalangin, kundi pambungad na panalangin para hingin sa Diyos ang linisin ang puso mo. Yan. Ang sabi sa awit 139, O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip, subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Yan po. Next po ay magbasa ng bahagi ng Biblia. Basahin mo ang iyong Biblia ng hinay-hinay. Huwag magmadali. Next, paulit-ulit basahin ang teksto ng ilang ulit hanggang sa maipinta mo sa isip mo ang dahilan kung bakit walang gaano nakakakuha ang ibang tao sa kanilang pagbabasa ng Biblia ay sapagkat hindi nila binabasa ng paulit-ulit. Yung sa pagmamadali, isang beses, hindi na inulit-ulit, minsan hindi na naiintindihan, hindi na nananamnam ang ibig sabihin
ng salita ng Diyos. Ayan. Magnilay at magsaulo. Ayan. Reflect and remember. Yan po yung ating memory verse. So, dito po nanggagaling ang mga memory verse natin pag nagko-quiet time tayo. Ano po? Yan. Yan, isulat kung ano ipinakita ng Diyos. I-record mo. Kapag nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, isulat mo ang natuklasan mo. Ang pagsusulat ng mga ipinakita ng Diyos ay isang paraan sa pagsusubaybay, pagsasabuhay ng nakita mo sa Biblia na may kinalaman sa buhay mo. Yan. Next is, kausapin mo ang Diyos sa panalangin. Matapos mangusap sa iyo ang Diyos sa salita niya, kausapin mo naman siya sa panalangin din. Ito na ang bahagi mo sa pag-uusap ninyo. Para matulungan kang mag-alaala sa mga bahagi ng panalangin, isipin mo ang acrostic na pray. Yan. Ang P is praise the Lord. Simulan ang oras ng iyong panalangin sa pagpupuri sa Diyos dahil sa kung sino siya at ano ang kanyang ginawa sa buhay mo. R, repent of your sin. Pagsisihan mo ang makasalanan mo. Ito ang panalangin ng paghingi ng tawad sa Kanya. A, ask for yourself and others. Humiling ka para sa sarili mo at para sa ibang tao. Prayer of petition. Yan po. Yan. Why? Yield self to God. Isuko mo ang iyong sarili sa kalooban ng Diyos. Tapusin mo ang oras ng panalangin sa muling pagtatalaga ng iyong sarili sa Kanya. Yan. Yan. So, may mga problema po tayo. Paano natin harapin ang karaniwang problema sa quiet time? Kapag sinimulan mo ang iyong quiet time, o nakapagpasya ka na magkaroon ng quiet time, may maranasan kang problema at hirap. Bakit? Sapagkat gagawin ng dyablo ang lahat na makakaya niya para pigilan ka sa pakikipagtagpo sa Panginoon. Wala na siyang higit pang kinamumuhian, kundi ang Kristiyano nagseseryoso sa kanyang relasyon sa Diyos, sapagkat alam niya nang may maganoong mga mananampalataya ay mapanganib para sa kanyang kaharian ng kadiliman. Ayan. So, may mga problema din sa disiplina. Marahil ang isa sa mga pinakamalaki at pinakamadalas na problema na harapin ay ang disiplina ng pagbangon sa umaga para gawin ang iyong quiet time. Ito ang tinatawag na battle of the blankets o pakipaglaban sa mga kumot na unang-una ang kaharapin sa paggising. At dito nagtatanong ka, tatayo na ba ako? O mamaya na lang, after 5 seconds, after 1 minute, mamaya makakatulog ka na. Ayan. So, minsan nakakatulog ka na. So, o kaya maaaring ibulong ng dyablo kung gaano ka kapagod. At kapag nagkampihan pa sila ng iyong laman, talagang napakahirap bumangon sa kama. Lalo pag panahon ng taglamig, o kaya ikaw pa ay naka-aircon, talagang masarap matulog. Ano po? Yan. May mga mungkahi para mapaglabanan nito. Matulog kang maaga para magising ka rin ng tamang oras. Maraming Kristiyano ang nagpupuyat para manood ng TV o mga kabataan naglalaro ng ML or nanonood sa YouTube. Ayun po. So, yung
Pagkagising, tumayo ka kaagad pagkagising mo. Ang laban ay kadalasang naipapanalo ay naitatalo sa mga unang segundo. Di po ba? So maging alerto sa mga magnanakaw ng quiet time. Maging alerto sa mga bagay na nagpipigil sa iyo para gawin mo ang iyong quiet time. Sa mga magnanakaw ng quiet time, 90% ay matatagpuan sa gabi at pangunahin. Diyan ay ang TV. Ayan, sabi ko na kanina, paglalaro ng ML at mga nanonood sa YouTube. Yan. So, next is, dalhin mo ang salita ng Diyos sa iyong pagtulog. Ano po? Matulog ka ng may kasamang saloobing, magkita po tayo sa umaga, Panginoon. Hingin mo sa Diyos na gisingin ka nag-iisip sa Kanya. Yan. So, conclusion na po tayo. Paano kung makaligtan ka ng isang araw? Huwag kang mag-alala kung mangyari ito ng paminsan-minsan. Huwag mong hayain na kainin ka ng iyong konsensya. Dahil sabi nga po sa Romans 8:1, kaya nga wala lang kahatulan ng parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Kung nagkaligtaan mo ang isang kainan, hindi ibig sabihin na hindi ka nakakain kailanman dahil hindi ka naging tapat sa pagkain. Dagdagan mo lang ang kain sa susunod at magpatuloy ka mula rito. Ganito ang prinsipyo para sa quiet time. Yan. So, gumawa ng matibay na pagpapasya. Kung hindi buo ang loob mo, hindi mo kailanman mararating ito. Ihayag mo sa publiko o maraming tao ang desisyon mo. Yan. Ayan. So, huwag hayaang makatulad sa ginagawang matibay na pagpapasya. Kung hindi buwang loob mo, hindi mo kailan mararating ito. Ihayag sa publiko o sa maraming tao ang desisyon mo. Ayan po. So, ayan. Magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Matapos sabihin ang lahat-lahat, dapat mong malaman na ikaw ay nasa spiritual na labanan at magtagumpay ka lamang sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Kaya ipanalangin mo sa Diyos na bigyan Kanya ng lakas at umasa sa Kanya na tulungan Kanyang ma-develop mo ang gawain ito para sa kaluwalhatian niya. Kung sumasang-ayon ka na ito ang dapat mong gawin, gusto mo bang manalangin ng ganito? Meron pong isang panalangin na pagtatalaga. Panginoon, itinatalaga ko sa iyo ang sarili ko na maglaan ako ng takdang panahon araw-araw upang makipagtagpo sa iyo kahit na ano pa man ang katumbas nito. Umaasa ako sa kalakasang manggagaling sa iyo upang ako'y maging tapat. Amen. Ayan po. Sana po ay may napulot tayong aral o sa ating quiet time. At doon na sabi nga nila basic lang, pero marami tayong napakinggan na dapat pong sundin natin. Yan, maraming salamat po. At bago tayo magtapos, tayo po ay manalangin. Maraming salamat o Diyos sa ipinagkaloob mong topic namin about quiet time. Nawa Ama, masunod namin ito para sa iyong kaluwalhatian, karangalan, Panginoon. At alam namin na ito ang gusto mo sa amin, makapagniig sa inyo, makipag-usap kami araw-araw sa inyo, Panginoon Padikan. Gabayan niyo po kami sa pang-araw-araw naming mga gawain. Lord, ito ang aming puso't dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.